Tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Test mic. Ayan, pwede pa. Pwede pa, may tatawid. Magandang morning. Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy 38th birthday. OMG. Kala ko pa naman. Hindi na pwedeng magyabang na ako lang ang nakarating sa ganung edad, di ba, partner? Hindi na talaga may atras to. Hindi mapitigilan talaga to. Correct. At lagi naman itong sinasabi ng mga umeedad that it's always a privilege to grow old. Totoo naman eh. Kasi may mga kakilala tayo na hanggang 22 lang inabot. May mga iba mas bata hanggang 18 or 19. Yung iba hindi na nila inabot yung 38. Tama. Kaya mas meron tayo, nakarating tayo ng 38. We're happy and proud to be 38. Tama. Happy birthday sa'yo, partner Chris Chuper. Thank you. Pero hindi ko ramdam na 38 talaga ganun ako. Talaga yon. In denial na pag may edad. Happy birthday. Anong plano mo, partner? Walang masyadong expectations. Talaga? Wala lahat. Nothing but an ordinary day. Talaga pero, ba? Hindi. Ang mahalaga dito sa kakain mamaya. Okay. Ito wala namang balak mang-imita. Anong meron? Uwi ako nung maaga sa bahay. Magtutulog. Pagod na ako eh. Nakakaloka. No, lahat na tao dito may tama. Wala talaga lahat sabog, lahat sabaw-sabaw, lahat no? sabaw. May tama ang ilong, may tama ang lalamunan. Oo. Well, yung tama sa utak matagal na yon, di ba? At hindi na tayo umaasa na gagaling pa yon. Ay, ganun. Hirap naman pala ng si Totoy Batongan naguguluhan. Ano na bang araw ngayon? Sabihin ko na naiintindihan yung mga takbo ng araw. Madami na akong ginagawa. Pagod na ako. Di ba? May ganun talaga na towards the end of the year eh. Oo. Pero alam mo, partner, yung nakakalurikay dito, yung December 31 to January 1. The next day may pasok agad yun eh. Oo nga. Tsaka, di ba? Parang agad-agad. Wala man lang pag-alilangan. Agad-agad. 2018 na at agad-agad may pasok na para sa mga nagtatrabaho. Baka pwede yung i-consider na na medyo patagalin muna yung bakasyon kasi may hangover pa tayo ng New Year noon. May mga bakas pa tayo ng putukan noon. Correct. Totoo yan, partner. May mga sabog pa ng January 1. Mahirap pumasok ng January 2. But anyways, partner, I hope you have a great day. Yes. Sayang naman, ang sama-sama ng pakiramdam ko. Magluluto sana ako. Magbe-bake sana ako para sa iyo ng cake. Kaya lang, hindi talaga ako marunong. Huwag nating pilitin. At least, baka partner, hindi ko ma-appreciate ganito na lang, partner. At least the intention is there. Di ba? Parang nasa utak ko yon, partner. Hindi ko lang naisagawa. So, nasa utak ko na mag-prepare ng cake para sa'yo, na mag-bake. Ayoko kasi bumili, partner. Ba't ako bibili? Ang pagbili ng cake, napakadali lang. Parang hindi masyado itong pinaghirapan. So, at least sa utak ko, partner, may intention ako to bake it. In my mind, naghahalo ako ng flour, ng egg. Hindi ko nga lang inaisagawa, di ba? Pero I'd just like you to know, partner, na nasa utak ko siya. Highly appreciated yan, partner. I love you. Kaya kita kamahal, di ba? Happy birthday, partner, and I wish you the best. Meron ka pa bang ibang mga hiling ngayong birthday mo? Wait lang. Isa-isa para material. Mali mo mabigay ko. Sana babayaran ko ng mga utang ko sa lalong madaling panahon. Bale. Kung sasalihin mo lahat ng responsibilities na yun, again, highly appreciated yun. Hindi na. May kanya-kanya din akong hinhulugan. Hindi na. Hindi, sana matapos na, no? Oo. Yun ang wish mo. Matapos na. Ilang years pa ba yung mga iba? Merong 7 years. Correct. Ang tagal pa. Nakakaloka. Pero feeling ko wish yun ng lahat ng may hinuhulugan. Doon ko na-realize na parang dami ko palang hinuhulugan buwan-buwan. Kaya nga Hindi pala siya matatapos kaya hindi pwede mawala ng trabaho. Totoo. Di ba? Hindi pwede. Sana ma-settle na yun sa lalong madaling panahon. Sana nga manalo ako sa loto. Yan. Okay, hindi naman ako tumatay. Tumaya ka din. Malay mo, partner, because it's your birthday today. Malay Malakas mo, ako, diba? malakas ka. Diba? At dahil ako yung nag-suggest, tapos nasa intention ko i-bake ka ng cake, tapos nanalo ka, diba? Alam mo na. Alam mo na, may mga hulog. din kita. Sa utang mo din. Nalulungkot ako, hindi ako nakapag-prepare ng something for you. Gusto ko sana dance number, kaya lang baka maumay ka. So nag-isip na lang ko, ibibake ka ng cake, hindi ko lang na isa katuparan. Naisip ko may gagawin ako, kaya lang hindi kaya ng katawan ko. Alam mo yun? The
spirit is willing, but the flesh is weak. Yes. Kagabi, nag-chills na naman ako. Nakakaloka talaga ng bonggang-bongga. Sana may tawid mo hanggang Friday yan. Hanggang Saturday yan. Kasi meron pa tayong hosting hanggang Hindi yun, Sabado. partner, hanggang next week. Dahil next week ang mga hosting Kemeru. Oo, halos araw-araw. Meron Totoo yan. May tatawid ko to. Kaya nga, nagpa-doktor na ako kagad. Mali yung napuntahan kong doktor. Doktor sa utak. Nakakalurkay talaga. So, anyways, nandun pa rin yung intention na mag-bake ng cake for you, na mag-dance kung hindi mo may number. isa katuparan yan this year. Next year, I promise you. This is not my last birthday, partner. So, next year, pwede mong maisa katuparan. Sige. Basta make sure pagbigyan mo lang ako this year. Nalulungkot ako. Wala akong nagawa talaga para sa'yo. Huwag ka nga, magprito ka. Hirapang-hirapan ka eh. Kanina pa tayo nagbobolaan eh. Magsayang nga, tamad na tamad ka eh. Partner, remember, the Mag-bake pa kaya? intention is there. Partner, madali na ang pagbe-bake niya. Well, hindi siya madali. Kasi, bakit sinabi ko bang perfect yung bibake kong cake? Pwede namang cake yun, pero nagmukha siyang cookies, nagmukha siyang uraro, nagmukha siyang pulburon, di ba? But at least, again, the intention was there, di ba? Hihintayin ko next year. Tama. Sa next year, susunod kong birthday. sisiguraduhin ko na sa birthday mo wala akong sakit para may mga pag-prepare ako ng dance number. Habang nagda-dance number ako, may pa-cake. Yan. Na ako Gusto ko ang costume mo, yung sinuot ko nung Christmas party natin. Pwede na ba yun? Sige. Nakakaloka yung sinuot mo. Backless, frontless. Nakakaloka talaga ng bonggang-bongga. So bukod sa mabayaran yung mga utang mo, yung mga hinuhulugan, ano pa yung wish mo? Pangarap ko magkaroon ng kaibigang Inglesero at Inglesera. Bakit? Anong meron? Para matuto? Pwede na ba yung ganung sagot? Pwede naman, pero parang weird. Ngayon mo talaga, when you're 38, ngayon mo talaga naisip na magkaroon. So, ibig sabihin, wala kang kaibigan na marunong mag-English? Oo. Pambihira. Alam mo, kagabi ko na-realize kasi magkasama ka ng mga kaibigan ko. Sabi ko, bakit ganyan kayo magsalita? Nahihirapan talaga ako. Bakit? Kasi talaga wala akong kaibigan na kaya magbigkas ng Matthew. Hindi nga. Lahat macho. Macho, Dexter, Marvin. Okay lang Sabi yan. ko, wala ba ako makakausap dito kaya magsalita ng mathematics. Mathematics. Ano sa kanila? Sila mat talaga, mat gano'n. Mat talaga. So, okay. So, pangalawa, sana magkaroon ka ng kaibigan marunong mag-English. Well, you have a friend in Princess already, partner. Mapapagod ka doon. Oo nga. Minsan nga, pag gusto ko sabihin na, halimbawa, nasira ko kasi laruan niya. Oo. Your toy, it was destroyed. Nakakaloka. So, yung wish mo na yan, para masakit din sa ulo, partner. So, okay na yung wala kang kaibigan na magaling mag-English kasi ayaw mo din siyang kasama lagi. Diba? Gusto ko i-coach ako pag nagkamali ako sa grammar ko. Sa bagay. Pwede din. Yung mga ganun. Yung jowa mo, ganun. Hindi ka ba kinukoach ang jowa mo? Hindi siya, nadadala ko siya partner eh. Oh my God, nagsasabi na rin siya ng eklabu. Minsan nagugulat siya sa mga salita ko, bakit ganyan? Totoo. Either malalim na Tagalog o yung mga Becky terms. Oo, mga wale. Habe, wale, trafikelia, gano'n. Nadadala mo siya. Ang lakas talaga ng dating natin, ano? Nakakaloka. Oo, dapat sila yung magdala sa atin eh. Nung una ko siya nakilala, nag-English, ako nga yung nag-nosebleed. Oo, correct. Pero ngayon siya yung nag-adjust sa culture ko. Talaga. Wala akong choice, parang wala naman tong makunat na utak nito. Parang wala naman tong balak na matuto ng English. Englishera pa naman si Bakla, yung jowa mo. Pag nag-reply yan sa mga messages, laging English. Tapos minsan hindi ko pa naiintindihan. Google ko muna. Seryoso ba? Oo, may Tagalog na lang. Kapag ka gumagamit ng medical terms. Hindi naman mga medical terms. Pero yung mga basta malalalim na salita. Meron nga ako nakitang post niya sa FB. Parang nakasuot kasi doktora, di ba? So nakasuot siya ng, anong tawag dito? Yung patapal sa mukha. Anong tawag dun? Mask. Mask na pang doktor, ganyan. Tapos, ang niya doon, ang status niya was, when you look better in scrubs than in the clubs. Taray! May ganun si Bakla. Malay mo, kinapi-paste niya lang yun. Taray, hindi. I don't think so. Kasi nakaka-PM ko yun. Oo, nakaka-PM ko yun nung may sakit ka, partner. At sabi ko, ano ba ito? Hirap na makausap. Ang daming English. Kakaloka talaga. Alala ko minsan sabi niya, tinurukan niya ako. Sabi niya, paabot nga yun ng tourniquet. Tourniquet. Sabi ko, tourniquet? Madali lang naman yung tourniquet. Hindi ko alam yung tourniquet, partner. Sabi, kunyari, gala-gala muna ako sa kusina.
Kasi nabutan niya po ng apple. Kunyari, uminom na ako ng tubig. Uminom na ng tubig kasi nabutan ng cup noodles. Pambira. Nakakaloka naman yun. Google muna. Ay, teka, panali pala kailangan. Oo, panali. Oh my gosh. Nakakaloka talaga ng bongga. Yung mga ganun. Kaya pangarap ko talaga magkaroon ng mga kaibigang mga Inglesero. At Inglesera. Na ako yung mag-a-adjust sa kanila. Hindi sila yung madadala ko. Ah. Okay, yung mga ganun. Okay. Kaya nga sa gym di ba, minsan yung pinupuntahan natin gym, medyo shala-shala dyan, partner, di ba? Madami mga Inglesero. Nagtatry ako makipag-usap sa kanila. Tama. Kaya lang napapagod talaga ako. Di ba? Nakakapagod na nga na gym, nakakapagod pa mapag-usap. Nakakalurkay. So, yun ang second wish mo. Ang hirap naman ng mga wish mo. Diba? Unang wish, mabayaran mo lahat ng mga pinagkakautangan mo. Medyo mahirap yan, hindi ako makakatulong. Pangalawang wish, makakuha ka ng kaibigan na Inglesero at Inglesera. Si Princess lang yung pwede ko maibigay sa'yo. Sa palagay ko, mag-practice ka na kay Princess kasi medyo basic naman yung kanya diba? Pwede na. Sabi niya kahapon, may ginagawa kaming finger puppets. Sabi niya, you know, mommy, doing that is like easy peasy. Taray nung easy peasy. Saan nakuha ni bakla yung easy peasy? Easy peasy. That thing you're doing, mom, it's easy peasy. Taray ni bakla, nakakaloka. Pwede hanggang easy na lang. Huwag mo nang dagdagan pa ng mga rhyming word. Easy peasy. Nakakalurkay. Pero papakausap ko siya sa'yo. Hindi yun Pagpupunta nga dito yun, tinatagalog ko kaya lang umaatras siya. Umaatras siya hindi ko kaya mag-adjust sa... paano ka bata nga hindi ka maka-adjust, partner? Adult ba? Ano ba? Akala ko ba pangarap mo makipag-usap sa magturo sa'yo? Yung kayang sakyan, parang ganon. Yung tipong sabi sige, ko, hanapan sabi ko kita. yung teacher ko dati. Hanapan kita. Pangatlong wish. Ano pangatlong wish? Wala pa ba sa wish mo yung pagpapakasal, partner? Wala pa. Wala pa. Sa bagay, ang dami pang inuhulugan Oo, mahirap. Kailangan matapos muna yun. Mahirap pagdaos ng kasalan kapag wala kang budget. Kasal. Nga masalita ko budget. Pag sinabi ko yun kay Lorraine, budget. Budget. Ang ibig sabihin nun, walay. Walay andakels. What do you call Lorraine? What do you call her? Lorraine nga lang, di ba? Napansin ko yun Lorraine ba? Para kalaro ko lang. Para kalaro lang. Lorraine, paikuha nga ng paikuha nga ng tissue. Nakakaloka. My Lorraine, gano'n. My Lorraine. Tare, may my. Ang haba. My Lorraine. So, ano tawag niya sa'yo? My daddy. My daddy. Parang iba din. Hit me, baby, one more time. Parang iba talaga yung daddy. Pag daddy yung datingan, parang nang My daddy, come on. Ba't ko naisip yun? Nakakaloka. Ganun. Ay, yun. Pero good health, no? I'm sure. Yes. Sure. Prosperity, happiness, and good health. Correct. Importante yun. Anyways, diba, lagi naman tayong maraming wish and we pray for all those wishes, diba? But the Lord always has plans for us. Yes, He has better plans. Correct. At kung ano man yung plan ni Lord sa iyo, partner, may it be bonggacious or nakakalurkay kasi mahirap, naway pagdaanan mo ng maigi, confidently beautiful with the heart mo siyang pagdadaanan. Diba? Ganun na lang yun kasi kung pagdadaanan mo yung masasayang alaala, edi perfect yun. Pero kung pagdadaanan mo yung mga mahihirap, you have no other choice but to be strong. Diba? Tama. Happy birthday sa iyo, partner! Enjoy your special may day. May nag-a-apply yun. Pwede daw siya maging kaibigan. Sino yan? Inglesera. Basta yung gusto ko maging, yung tropa-tropa lang, wag yung matinding responsibility. Seryoso pala talaga ako doon. Ako naman, ganon. Seryoso pala talaga. Nakakaloka yung seryoso ka, partner. Kagabi ko lang talaga na-realize yan kasi nag-uusap-usap kami ng mga friends ko. Parang Jologs talaga sila. Sabihin na natin, partner. Sila yung mga una nakakalam ng Lodi, tsaka ng mga... Sila una nagturo sa atin ng ganun, di ba? Ng werpa. Tsaka yung werpa. Pwede bang werpa? Werpa talaga. Werpa. Ganun sila magsalita ang labsak sa power. Ang bira. Gravacious. Abab, ganyan sila magsalita. Partner. Wala ba yung maayos abab? Babae. Iba. Abab. Abab. Oo. Uy, may ebabab. Ang hirap. Nakakaloka. Gravacious. Yan na, gano'n. Gano'n. So, seryoso pala yung wish mong yan. Geometry. Wala kang gusto ng geometry. Wala. Yung mga tipo Marlboro, di ba? Bumili ka na nga ng Marlboro, hindi Marlboro. Hindi, Marlboro!
Pambihira. Wala nakibigan ko ganun salita. O sige, sana matupad yung wish mo na yan na makakuha ng isang taong Englishero na i-influensyahan ka naman. Alam niyo po, totoo yan. Diba? Kasi minsan sa sobrang labsak na din namin ni Christopher magsalita. Nakalimutan na natin yung basic English natin. Nahihiya na po kami makipag-usap sa client kasi talagang, alam mo talaga yung difference eh. Minsan nga parang intimidating na sila para sa atin. Kaya kasi, nga, na supposedly hindi naman dapat. Oo, kasi alam naman natin yan dati. Kaya lang, since hindi na nga natin ginagamit everyday, so nawala na sa ano natin, sa archive na utak natin. Yung basic English. Nakakaloka, hindi na natin alam ang basic English. Diyos ko, Lord. But anyways, I wish you the best, partner. Again, there was an intention for me to prepare something, but the spirit is willing, the flesh is weak. May sakit, may lagnat, nakakalurkay talaga ng bonggang-bongga. Yung ubo ko pang mahirap, partner. Talagang yung galing sa ilalim ng lupa na ang daming kalurks. Yung kala mo parang yung mamamatay na bukas. Nabibilang na yung araw mo sa mundo. Yung ganung ubo. Isang pitik na lang, tegi. Ganun yung ubo ko, nakakaloka. Happy birthday sa iyo, partner Chris. I wish you the best. Happy birthday to us. We're now both 38. We're both 38. Hashtag road to 40. Diba? O sa mga kabisyo, mamaya tayo na swebe magkakabanding-bandingan para naman sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Sa pagtutok, kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling Number 1. Always your number 1 FM radio station for 15 years. 15 anyos na tayo. Dalaga na. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Ang programa. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday. Yes, marami nagpapasalamat. Friday na ngayon. Maitatawid. Kahapon ay nung isang araw, ako, ikaw, si Christine Dera, masama pakaramdam. Kahapon, Dagdagan ba? oo nga si Totoy din. Oo, lalagnatin na rin si Totoy B. Naku, so, ayan na. Buti na lang Friday na kasi bukas, mapiprevent na yung pagkalat ng virus. Kung ano man yung virus na yan. So, makakapahinga. Feeling ko pagdating ng Monday, wala na yung virus na yan. Sana. Maitatawid talaga to. Nananalig ako dyan, partner. Alam mo nga, yung dila ko, partner, sunog na siya, kakainom ng mainit. Kasi para matanggal yung lagnat ko, kailangan kong pagpawisan. So yung asawa ko walang ibang pinakain sa akin, kundi mainit na lugaw, mainit na noodles, mainit na ganito. Tapos, lagi akong umiinom ng, lahat ng sinabi niyo po, dinurog na pipino, dinurog na garlic, lahat saan naman ang galing yung mga may honey, ganyan mga organic keme. Lahat, siguro po, itong lagayan ko ng Hello Kitty na to na ang init-init nito, nakakaubos ako ng 10 niyan sa isang araw. Kasi yung dila ko, sunog na, kakatira na mainit. Sobrang manhid na, alam mo, wala na yung mga taste buds mo, wala na, patay na sila, partner. Kumain ako ng spaghetti kahapon, hindi ko sila sinalasahan. Feeling ko hindi dahil sa sipon ko kundi dahil patay na yung taste buds ko. Kakatira ng mainit, tang na loob, nakakaloka talaga. Napakahirap magkasakit, mga kabisyo. So, talagang totoo that prevention is always better than cure. Ingatan na sarili ninyo, mga kaibigan, lalong-lalo na lang kung alam po ninyo na marami kayong dapat tapusin ngayong araw na ito o sa mga susunod na araw, make sure na okay po ang ating katawan. Sabi nga nung sabi, na naman daw, partner. Alam nyo po, nagsasawa na po ako sa dami ng mga nire-recommend ninyo Alam mo, hindi ko kaya yung oregano Try mo sipit ng sampayan, pakuluan mo siya. Pwede din. Yun na lang hindi ko nasusubukan. Ayoko ng oregano. Kasi natatandaan ko nung bata ako na kapag may ubo ko tapos hirap na hirap ako inumin yung oregano. Ang pait niya. Parto nakakakita pala ako ng oregano na nasusuka na ako kasi hindi ko makalimutan yung amoy. Pinipilit ako yung pinipindot yung ilong ko para pilitin kong para malunok yung katas ng oregano.
nakakadiri talaga, promise. Sobrang pait nun. Oo, sobrang pait. Tapos parang feeling ko naman hindi masyado nakakagaling. O baka dahil wala akong paniniwala sa kanya, diri ako sa kanya. Or isang beses ko lang siya kasi tinitira, diba? Bakit naman talaga yung lasa niya? Mabango yung oregano. Palagay sa pagkain o kung saan man. Correct. Isa sa mga galis-galis. Alam ni Chuper yan. Nung bata ako, kuha ka ng oregano sa tapat ng bahay. Bakit na naman? May galis ka na naman eh. Pero sabi nila, din daw pang gamot sa ubo. So ang ginagawa nila, dinidikdik nila, tapos kukunin yung katas. Yung isang kutsarang katas, yun yung papainom sa bata. Di ba ganun yung ginawa sa atin ng mga maliliit pa tayo. Tapos syempre ayaw ng bata yung lasa. Amoy pa lang, ayaw mo na eh. Tama. Ang gagawin talaga ng mga magulang, talaga pipiliting tirisin yung, pindutin yung ilong mo para malunok mo. Lalo parang nagumakalat sa gilid ng dila at labi diba? yung parang lasa ng oregano. Kaya traumatic talaga yun. Traumatic talaga. Kaya yung mga nagsasuggest ng oregano dyan, manahimik po kayo. Charot lang. Pero effective yun. Try yun mga kaibigan. Tried, proven, and tested na yun. Yung ng mga lolo at lola kaya natin. nga naman nila pinipilit yun eh. Kaya talagang pinapatira talaga nila sa atin yung oregano. Kasi nga, talagang effective. Ewan ko kung na-try mo din yung kalamansi na talagang Partner, ayoko na mag-try ng kahit ano. I-grill na gano'n. Tapos habang mainit siya, pipigain sa lalamunan mo. Diba? Totoo yan. Ang dami, lahat na Ang partner. makakapaso. Di kahapon nag-Facebook live ako sa Nicole Ayala. Tapos sabi ko, may sakit ako, ganyan. So, in fairness, lahat talaga nagsasuggest. Totoo naman water, ganyan. Sabi ko, mga kabisyo, 3 best tank na po ng tubig yung nauubos ko. Hindi pa po nauubos itong sipon ko. Grabe. So, prevention is always better than cure. Nung nagpa-check up ako sa doctor the other day, ang sabi niya isa lang, puyat ka na naman kasi. Alam sa nila, puyat no? yan habang sinusundot yung ilong ko. Sa puyat kasi to. Habang dinudul yung utak mo, ganun. dinudul yung utak ko, sinasabi niya, sa puyat kasi yan. Tapos, yung lifestyle mo, ginaganyan ako. Di, pero totoo, it's really our lifestyle also. Yes. Diba? Parang, sabi nga nung isa din ko din kaibigan na doktor, alam mo, kailangan mo kasing matulog. Kung hindi ka magpapahinga, kahit anong tirahin mo dyan, hindi ka rin gagaling. Tapos sabi ko, paano po ako magpapahinga? Hanggang next week po, dire-diretso yung trabaho ko. Nakakaloka talaga. Hindi lang basta trabaho, kundi tambak na trabaho na talagang isipin mo, puyatan talaga yung mga trabaho nakaabang na yun. Kaya sabi ko dun kaya yung asawa ko talaga kahapon, first time ever in our 7 years in marriage, tsaka first time ever na ipinanganak ko si Princess, na humiwalay ako ng kwarto. Kasi sabi niya, talaga sila. Hindi lang, kasi para makatulog ako. Kasi pag kasama ko kasi silang dalawa, parehas yung nangangalabit sa kung anong dahilan. Diba? So, hindi ako may mga kalabit na nakakatuwa at hindi nakakatuwa. Oo, kasi pwede kasi. Limbawa, kakalabit. Asawa ko nangangalabit din lagi. Kunin mo nga yung remote. Akala ko kung anong kalabit. Papakuha na pala yung remote. Kung kalabitin ako, wag ka akala mo nagmamadali. Uy. Tapos akala ko, ano meron. Excited ako. Yung pala pahanap yung remote. Tinatamad nakakaloka. Ganon. Tapos yung anak ko, syempre nangangalabit. Ayaw kasi noon na natutulog ako tapos gising pa siya. Diba? So, kung ganun laging sitwasyon sa kwarto namin, hindi talaga makakatulog. Magpupuyat ka talaga ng matinding. So, first time ever partner. Tapos, alam mo yung may may intention pa ako mag-nebulize kagabi. May intention pa akong ayusin yung mga gamit ko. Partner, pagkahiga ko, hawak ko yung inhaler. Pagising ko, hawak ko pa rin. As in, para ako plakdae, no? Lantang gulay, ganon. Oo, nung nandito nga kahapon yung girlfriend mo. Buti hindi ka ninakaw kasi ninakaw ka. Hindi mo alam na ninakaw ka. Alam mo, kagabi, natandaan ko pa, or ko kung sabog-sabog pa ako. Kasi naalala ko lang yung sabi ni Nick Nangit, yung spirit quester nating kaibigan, na usually yung mga kinukuha, o yung nag-astral projection, yung mga matataas ng lagnat. Kagabi, parang nararamdaman ko na mataas na din yung lagnat ko. Gusto ko pang i-text yung asawa ko na, tingnan mo ko paminsan. Kasi baka mamaya, kunin ako ng mga alien. Kaya lang, diba? Alam mo, partner, pwede ka nakawin sa sobrang plakda mo Sa sobrang pagod ko, hindi ko nakuha yung cellphone ko. Nasa kabilang kwarto kasi wala akong cellphone, wala akong kahit ano. Pero nasa utak ko talaga, nasabihin sa asawa ko na, tingnan mo ko kasi sa sobrang taas ng lagnat ko, baka kunin ako ng mga alien. Ang mga alien na talaga yan. Oo, naisip ko talaga, siguro sobrang lutang na ng pag-iisip ko. Yung naisip ko, hindi kasi... lutang ka, praning ka na rin. Oo, natandaan ko kasi yung sabi niya, parang ang mas pinakamalapit, sabi ng spirit
requester na yon, ang pinakamalapit na yung astral projection ka o yung katawan mo Hiwala, yung spirit mo is hiwalay sa katawan lupa mo. During high fever. And hindi lang yon, mas lapitin ka din sa mga elemento kapag ka mataas yung lagnat mo. 'Di ba? Yun daw ganun daw. So, natatandaan ko ang prayer ko kagabi. Alam ko po mataas yung lagnat ko. Huwag niyo po kung aanuhin. Gusto ko lang pong matulog. Yun yung huli kong Dapat kumuha alaala. ka ng asin para walang lalapit sa'yo. Mamaya, pag ano Partner. nagagawin mo, palibutan mo yung katawan mo ng asin. Partner, hindi ko na nga nagawang tumayo Hindi na nga ata ako nakapagpalit ng panty. Kung ano yung suot ko nung umaga, yun din nung gabi. Makukuha ko pa bang budbura ng asin yung buong paligid. Nakakaloka talaga. Pero Haplusin mo ng maraming asin ng katawan mo. ang sarili mo para Tapos hindi ka... pagdating ng hating gabi, maghihiwala yan. Grabe talaga. Sobrang plak na to the maximum level. And I appreciate it na na nagkaroon ng ganung hindi man mahaba pero at least Effective yun, ha? hindi Disturbed. undisturbed sleep. Hindi man mahaba, kulang pa din, pero it was undisturbed. Talagang pinilit ng asawa ko yun. Alam mo, sobrang kapag ka meron po kayong mga asawang very supportive. Yes. Sobrang i-appreciate nyo. Thoughtful. Partner, yung buong kwarto, amoy eucalyptus talaga. Para talagang siguro makatulog. Promise, siguro nagsasalita. Good na. Hindi ko na nayata na itawid yung salitang good night. Sa sobrang pagod, sa sobrang sama ng pakiramdam. Oo, nakakaloka. Pero naisip ko talaga, baka kunin ako ng mga kusino man. Kasi nga, di ba pag sobrang ka ng lutang, di mo na talaga maiintindihan. Hindi, ipadlock mo yung ipadlock mo yung pintuan ninyo para walang makapasok. O kaya ipadlock mo yung sarili mo, partner, para hindi ka makagalaw. hindi ka makuha sa kaya kinalalagyan mo. Ingat kayo mga kaibigan, na alam po natin na talaga itong season na to sobrang malamig. Uso din. Uso ang ubosipon dahil malamig ang panahon, tapos sa tanghali, araw din sa gabi, uulan na sobrang naman. Sobrang lakas ng ulan kami sa amin kagabi. Di ba biglang bubusan naman ng malakas na ulan, so tendency is magkasakit po tayo. At alam din natin na kapag ganito, aligaga tayo, sobrang dami ng ginagawa. So pagod din ang katawan. At ang dami natin ang dami nating ganap kapag ka December. At yun talaga yung sabi ng doktor sa akin, yung puyat, number one culprit talaga yan. Kasi pag puyat ka lagi, ihina talaga yung resistensya mo. Ayaw naman natin na pagdating ng Pasko, Noche Buena, nasa ospital ka, di ba? Tingnan mo yung kapitbahay mong walang ibang ginawa kundi matulog. Hindi ba't walang sakit? Sapat na sapat ang tulog niya, friend. Di ba? Hindi yan puyat, friend. Pangarap natin yun, yung makabuo talaga ng mahabang tulog. Hindi kung wala kang iisipin na, anong oras na 8:00 na? Sige lang, matutulog pa ako. Tsaka yung gigising ka na masakit yung ulo mo, kakatulog. Di ba? Nakakamiss yung gano'n. Nakakamiss yung gano'n. Lalo na po mga kabisyo sa mga taga Manila. Namimiss na po namin yung mga gano'n Kasi ang oras po ng pagko-commute dito sa Maynila ay sobrang matindi. So, Correct. even if gusto mo na mag-wake up ng medyo late, hindi pwede, you can't afford. Kasi kung malate ka lang ng 5 minuto sa usual na wake up time mo, ay good luck talaga sa'yo. Good luck talaga sa'yo. So, lahat ng mga taga Maynila ay bagin po. Lahat sa po sobrang puyat. ay bagin. Lahat po puyat yung mga tao po dito. Kaya ayun na naman babalik na naman po ako dito. Kung taga-probinsya ka at may balak ka pumunta dito, wag na. Napaka-stressful. Ang dami pong ganap dito. Nakaka-lurks. Oo, travel time pa lang. Usually, ilang oras ang inaalat mo pagkagising and including the travel time every morning? Hindi, I wake up at 5. Isipin mo, di ba? Oo, di ba? 5:15. Ay, dapat 5. Pero pupungas-pungas, magbabangon ng mga 5:20. Pero ideally 5. Isipin mo yan, kunyari, tapos dapat nasa station ka ng 8 o'clock. Ng 8, 6, 7, 8. 3 hours. Diba? Medyo sayang din yung kung nasa probinsya ka, tricycle mo lang yan, di ba? O kaya lalakarin mo lamang yan. Na kahit magising ka ng alas 7 ng umaga, hindi ka pa rin malilate kung alas 8 ang pasok mo. True. Diba? Pero pag nasa Metro Manila ka, kailangan gumising na madaling araw talaga. Tama. And everyday, ganyan ang eksena mo. Talaga, yung tipong sa sobrang puyat ang hinig yung katawan mo. Oo. Pero kailangan mong bumangon. Tapos kailangan mong magbuhos. At hindi lang mga nagtatrabaho yan. Pati mga estudyante, yung Diba? ang kailangan ng aga-aga magising. Tama. Nakakaluka yung flag ceremony ni 7:15. Pero normal lang yun siguro. Siguro. Wala
lang. Kasi Sobrang aga. napag-alaman ko gano'n. 7:50 na flag ceremony. Oras sa alis. Tapos Yun eh. bata na kailangan maligo. Alam mo yun? Correct. Yung maagang Nakakaloka. pagalis, yung 7:15 na flag ceremony, okay lang. Pero yung maaga kasing pagalis, Oo, yun eh. yung mahirap, Para yung makaabot ka struggle. sa 7:50 na flag ceremony, Tama. dapat maaga ka talaga. Mabuti man lang kung walang trafikelya. Oo. Okay lang, mabilis lang ang biyahe. Hindi. Iko-consider mo yung matindatious na traffic. Kasi bata pa lang nakahagard. Oo, nakahagard lang. Hindi pa kasama din yung mga kailangan yung pag-aralan everyday. Vivacious. Wow, stressful. Oh well, mga kabisyo, it's part of the Christmas season. Alam mo yun, na kahit na kakibat ng kasiyahan, ng mga magagandang ilaw, ng mga regalong matatanggap, ng mga masasarap na pagkain, kaakibat din yung possibility na magkasakit dahil sa daming ginagawa, at kaakibat din yung posibilidad na mapuyat, at yung posibilidad na manakawan ng 13th month pay. Tama. Diba? Ang dami. Ingat po kayo mga kabisyo, ang dami po mga modus. Correct, ang daming alam nila. budol. Hindi ko nga alam kung saan eskwela nag-enroll yung mga yan. Kasi Kaya nagiging, nga di ba, pagaling ng pagaling sila, And partner. last I checked, wala namang TESDA sa pagnanakaw, di ba? Kumbaga dati parang lang siya, parang 2-year course lang. Ngayon parang nag-graduate ng master's degree. Correct. Yung mga yan. Sa pagbubudol-budol, Diba? no? Kasi Ang galing na nila ang galing, eh. hindi ko alam kung utu-utulan talaga yung tao o talagang na-master talaga nila eh. Diba? Meron silang MBA in budol-budolism. Diba? Of course. Budol-budolism. Nakakalurky. Sa sobrang galing po nila, ingat po tayo. Minsan nakala natin na, di ba? Kaya yun, payo lang siguro natin, mag-ingat po sa mga taong kinakausap natin. Huwag din basta-basta nagtitiwala At kung saka, kanino. magbibigay ng mga information. Yes. Diba? Ingat po, ang dami ding masasamang tao sa paligid. Correct. Isang malaking check ng Isipin pink mo na yun. ballpen. Gumising ka na ng maaga, traffic na, stressful yung traffic. Mananakawa ka pa sa biyahe. Ang dami pang masasamang tao sa paligid. Nakakaloka, no? Hindi lang problema yan. Kung nagko-commute ka, posible ka madukutan. Kung may kotse ka, pwede kang basagan. Diba? Pag naglalakad ka, pwede kang laslasan. Susan na. Nakakalurkay talaga. Kaya always mga kabisyo, sa pag-alis natin sa bahay, tayo po ay magdadasal. Diba? Tama. Na, Lord, please take care of me today. Guide us today. Oo, at ang mahalaga po is to keep us safe. Yes. Yun. Isang paalala yan sa inyong paboritong tambalan sa umaga. Ako po si Nicole Yala, At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yo! Ang programang Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday. Happy birthday, Mama Mary! Uy, Oy. hindi niya kasi birthday ngayon, partner. Feast of the Immaculate Conception pala. Nakakaloka! Yung bibong bumabate. Yung kapitbahay namin si Oh. Mama Mary. Okay. Isa tawag namin sa kanya, Tita Mary. Sige. Lusot mo. Naiintindihan naman natin. Minsan nagkakamali. It's okay to make mistakes, partner. Tao lang. Don't worry. People make mistakes Oo sometimes. nga, birthday ni Mama Mary. Kapitbahay namin. Okay. Ay, wag mo nang ipilit. Tawag namin sa kanya Lola Mary, Sige na Tita nga. Mary. Oo. Partner. Well, pero ganyan ang ginagawa natin for the past years. Bakit? Of course not, partner, never. Ay, hindi ba? Alam natin, September 8 ang birthday ni Mama Mary, December Ayaw 8 is nga. Feast of the Immaculate Conception. Ano ka ba? Huwag mo ko idamay, ha? Maka we've been doing that for the past years. Hoy, may lagnat lang ako. Hindi ibig sabihin nakalimutan ko na yan. Malay mo, di Umayos ba? ka. Malay mo kung hindi ka pala nakikinig sa akin, no? Di ba? Nakakaloka si Chuper. Yung hindi na lang tanggapin yung pagkakamali. Idadamay pa ako. Oo, nakakaya naman ako bilang Kristiyano. Kaya, hindi naman, partner. Hindi naman nakakaya ako bilang Kristiyano. Grabe. Kasi madami na naman hindi nakakaalam din. Pero mabubuti. Sabi ko, Feast of the Immaculate Conception. Pero, hindi, mali lang kami ng pandinig. Oo. Kami yung mali.
Ikaw yung tama. Kami yung mali. Hindi namin. Mali kami. Partner, mali kami. September 8 is yun, birthday ni Mama Oo. Mary. December 8, Feast of the Immaculate Conception. Nakakatawa ko sa'yo. O nga, alam mo ba nalilito ko bigla? Alam mo na, Nakakahiya talaga ako bilang Kristiyano. hindi, huwag partner. Kasi madami naman ang hindi nakakaalam at marami din naman nalilito. But, mababait silang tao. Ikaw yung sample nun. Pero in fairness to you, partner, Naalala ko, di ba? na may Nalito lang ako na parehong Oo. 8 kasi. Kasi alam niyo, madami siyang Nakakahiya naman sa mga kaibigan kong pare. Marami lang po, okay, mga father, na mga priest friends in Japan. Ano po siya? Kasi nag-birthday kagabi. Dyslexic po ako. Dyslexic po siya. Ano po siya? Birthday ko kasi kahapon. Birthday niya kahapon. Alam niyo po, sa sobrang O dami hindi naman ako hamakin, nagkamali ako ng Kaya bati. nga, Diba? sa sobrang dami ng ginawa. Pasensya na, tao lang. Binawi ko agad Feast of the Immaculate Conception. Yan. So sobrang dami po ng ginawa niya kahapon. Nandito lang po siya ngayon. But, it doesn't mean that he's a bad person. Kasi again, Huwag niyo ako hamakin, huwag niyo ako ibabasha. partner, wala namang napabash sa'yo. Pili ko tawan-tawa kayo sa akin, nagkamali ako Alam mo, eh. partner, nakakatawa ka. As in, para kang batang sobrang defensive. yung iba nga, partner, I'm sure hindi nila gets. Ano pinag-aaway nitong dalawa? Nakakatawa ka ngayon. Oh my God, this is something, nice Something for memorable. me. This is something nice for me. That Chris is actually very defensive. At ang maganda dito, Hindi ako defensive. Nagkamali lang talaga ako. sige, hindi ka defensive. Oo. Pero kanina ka pa nag-explain. Sige, Oo. okay. Pero masaya. Pasensya na po okay. Sa mga kaibigan kong pare. Nagkamali lang talaga hindi ako. naman sila- Hindi naman siguro ako ibabash. Hindi ka nila iba partner. Naubo tuloy ako sa partner na mababash sa'yo. Oo, wag niyo po ako ibabash. Promise. Partner, wala. Nagkamali lang talaga ako. Ayan. And in fairness, natandaan niya na may pa-something today. Ayan. Pero Oo. para sa lahat ng mga kabisyo natin, mga Katoliko, yan, dun sa mga kapwa namin Katoliko, yan, yung mga iba kasi, iba naman yung kanilang religion, which we also respect. And of course, they also respect us. Today is the Feast of the Immaculate Conception. Yes, binawi ko agad kanina ha. Oh, happy birthday to me and Sa kapitbahay niyang si Mama Mary. Yan. tawag ko sa niya Mama Mary. Minsan Lola Mary, minsan Tita Mary, Saint yan. Mary. Sige. Hindi ka defensive Joke yun. Okay! Okay na! Anong meron? Ayos na, partner. Ayos na. Oo. Ayos na. Okay na. Pwede tayo mag-move on. Okay na. Okay, sige. Happy birthday Mama Mary. Baba na tayo! Yan, sabi rin sa nating tambalanista, Dear Nicole and Chris, tambalanista niyo po ako ng sobrang matagal na pong panahon. Ay nako, gusto ko lang pong i-share po sa inyo na bakit ganun. May mga tao po na pumupunta lang sa inyo kapag ka merong kailangan. Kapag wala naman silang kailangan, ni hay ni hoy, hindi nagpaparamdam. Kahapon kasi, yung isa kong kumare na ang tagal ko nang hindi na kakausap, bigla ba naman bumisita sa bahay namin at bigla nagtatanong kung pwede daw siyang mangutang. Grabe naman! Although may pinagsamahan naman kami ni Cole and Chris, pero grabe naman talaga. Hindi ko in-expect na magiging ganun siya sa akin. Ang ending, pinautang ko na din. Pero naiinis po ako kasi pupunta lang siya kung meron siyang kailangan. Ba't may mga taong ganun? Thank you, tambalan. God bless. Ganun din naman tayo minsan. Huwag tayo magtuturo kasi ganun din naman tayo minsan. Correct. Naalala natin Ang ang isang ating mga tao, di ba? kaibigan. Kapag ka meron tayong kailangan, totoo, ikaw ganun ka. Ako minsan ganun ako eh. Ako naman madalas ako nakaka-experience ng ganyan. Na naaalala ka lang kapag may kailangan sila Oo. sa'yo. Hindi, yung tayo din mismo, naalala din natin sila pag may kailangan tayo sa kanila. Sige, no? Ganun talaga. Ganun talaga. Di ba? Tao lang tayo. Oo, kumbaga parang, ganun din. Kumbaga, kung ba, kumari mo yan, tapos hindi ka naman niya, ba't ka din naman niya araw-arawin kumustahin? Correct. Diba? Alam mo yun? Kumbaga, ganun din eh. Kaya lang, ganun talaga. Minsan maalala natin ng isang tao kasi meron tayong kailangan sa kanya. Halos lahat tayo mga kaibigan nakaka-experience ng ganun na lumalapit tayo. Pero sana wag nating isipin na naalala lang naman ako nito pag may kailangan sa kasi akin. pag may utang, ganyan. Hindi naman siguro, nagkataon lang. Hindi naman siguro kasi siya alam ba partner, Oo. hindi naman lahat ng mga kaibigan natin sa Facebook
Facebook or lahat na nasa contacts natin sa cellphone, kinakamusta natin everyday. Meron lang tayong 1 or 2 persons na everyday nagsisend ng GM, diba? Pero hindi na kasi siya masyadong uso nagsisend ng GM, diba? Tama. So, may ganon, yun, araw-araw, ibig sabihin nagpaparamdam. Pero generally, sa lahat ng mga, hindi naman lahat ng nasa contacts mo, pinaparamdaman mo talaga everyday. Minsan, magpaparamdam ka talaga sa kanila kapag alam mo na meron kang kailangan. Ganun At wag natin, wag nating masumayin nyo. Siguro talaga nagkataon na nangangailangan yung tao at ikaw yung nasa unang pumasok sa isip niya. Nagbakasakali lang naman yung tao. Alam diba? mo yun. Kasi alam niya kasi ikaw yung nakaluluwag-luwag. Alam mo, lagi mo tatandaan na kapag ikaw yung inuutangan, ikaw yung hinihingian, or ikaw yung nakakaluwag-luwag, ibig sabihin nun, ikaw yung sa ngayon, at this point in time, medyo mas blessed. At mas mahirap kasi nandun ka sa other side of the other end of the rope, na which is ikaw yung nagpi-please, pwede po bang mangutang. Mas mahirap kasi yun ikaw mas madali yung parang sitwasyon mo ngayon kasi ikaw yung inuutangan, di ba? Correct. Again, tsaka anong pang magagawa natin kahit mainis ka, napautang mo din, di ba, te? Di ba yun yung medyo hindi magandang ugali na meron tayo, mga kaibigan. Minsan tumutulong tayo, minsan ganyan, di ba, nagbibigay tayo ng pabor, pero sinusumbat din natin dun sa tao. Yun na nga correct. Diba? Totoo yan, partner. May point ka correct ka. Yung tipong, sige, pautangin kita, pero ang dami nating sinasabi pagkatapos nating pautangin. Magbibigay tayo ng tulong, pero pag wala na yung taong tinulungan natin, kinikwento natin kung kani-kanino. Diba? Yun yung ugali na meron tayo na sana maalis sa atin. Kung tutulong tayo, sana bukal sa loob natin. True. Na sana masaya lang tayo tumulong. O, tingnan mo, tumulong ka nga, sinumbong mo naman sa tambalan. Announce pa sa buong nayon. Hanggang sa kaduluduluhang nayon, nalaman ng kwento mo. Ayun na nga, di ba? Buti na lamang, hindi kami nagbanggit ng mga tunay na pangalan, di ba? Well, ako para sa akin, ganun lang talaga I mean, ako din personally, sometimes I only remember people when I need something from them. Alam mo, parang, kunyari, mag-organize ng party. Tapos, kailangan ng sponsor. Siyempre, bigla akong maisip lahat ng mga mayayaman kong mga kaibigan. Correct. Hindi ko naman kinakamusta araw-araw. Kasi, wala lang, ba't ko sila kakamustahin araw-araw? Wala lang naman, di ba? So, kinamusta ko lang sila nung meron akong kailangan sa kanila. Diba? So, ganun din talaga yung life Ganito na lang gawin mong diskarte. Kunyari, alam mo may kailangan sa next month, text mo na siya ngayon. Agad. Diba? Para hindi masyadong halata. Diba? Kunyari, so ngayon magte-text ka, o kumusta ka? Tapos bukas, o kumustahan ulit. Tapos on the third day, magbigay ka ng quotation. Yan. Tapos ganyan. next week, GM naman. Partner, ganon. the same goes pag inaanak ka. Yan. Huwag ka magpaparamdam pag saktong December na kasi halata na. Correct. Diba? Yung biglang, hi Ninang, parang buong taon hindi mo ko kay hinay Ninang. Tapos biglang may PM ka sa akin, hi Ninang, alam na din. So, diba? dapat mga September. Yan. Yung hindi masyadong halata. Oo, tsaka wag Ninang agad, nakakairita kasi. Diba? So, quotation, yan. O, kaya, diba, GM, pwede na yung ganon. So, sa madaling salita, we are also like that. Lahat tayo, mga kaibigan. May mga ganun tayo yung pagkakataon sa buhay na lalapit tayo dun sa mga kailangan nating tao. At ikaw naman nilapitan na wag mong mamasamain. At never mong isusumbat dun sa tao yung pagtulong mo sa kanya. At ikakalat. Tama, di ba? Alam mo ba? Oo. Alam mo ba? Yan. Nako na, di ba nakakadala pagka gano'n, di ba na parang humihingi lang naman ako ng tulong, bakit minsan ba sa buhay mo hindi ka nangailangan? Kaya nga, ng diba? tulong. Tama. Di ba? So, yung namumblema siya tapos sinumbatan natin siya. Hindi naman ako mag-aano yan. Sinasabi lang din namin. Pwedeng lecture sa iba pang mga taong nakikinig. Di ba hindi lamang naman para sa iyo. So maganda yung tip na sinabi namin sa iyo. Huwag kang masyadong obvious. Yan, so, ganun. di ba, weeks before or months before, text mo na siya. Oo, kaya lang kasi siguro partner, emergency. Alam mo yun yung parang sa bagay. Hindi mo inaasahan tapos kailangan mo din talaga. Diba? Huwag mo naman masamayin. Hayaan mo lang. Nangyayari talaga yan. Inutangan ka So, ibig sabihin, ikaw yung medyo kahit pa paano nakaluluwag-luwag. Nakaluluwag-luwag. So, nandun ka sa mas maayos na sitwasyon. Correct. Ang masama niyan, siguro mag-grant ka ng ganyan kapag yung tao, hindi nagbayad ng utang. Yan. Tapos dati mong pinautang, pero hindi naman nagbayad, nakalimot na. Bukod sa nakalimot, pagkita mo sa Facebook, may bagong bag, may bagong tsinelas, nag-post ng bagong gadget. Ang sabi, emergency. Yan na. Diba? Pero wag pala, bibili pala ng bagong sapatos. O kaya bibili ng bagong gadget.
budget. Ay, nako, nakakalurky. Yan yung medyo nakakasaro kayo, mag-iimbento pa ng kwento, partner. Namatay kasi yung kamag-anak namin Nako, yan na. Ang dami ng pinatay, makautang Oo, lang. diba? Sa akin Nakakaloka. nakaassign yung burol. Yan na. Isipin mo yun, layo-layo mo na makamag-anak, sa'yo nakasan yung burol, sa'yo Kaya nga. iaatang yung responsibilidad ng burol. Diyos ko naman. Diba? Nasa ng mga kapatid nanay at tatay niya, tsaka kung sino-sino man, di ba na mas malapit sa buhay niya. Oh. Kalurky yung mga ganyang klase mga eksena. O sige, basta okay lang yan, kabisyo. Basta kapag tumulong ka, nagpautang ka, dapat bukal sa kalooban mo. Kung yung taong, isang tip, kung yung taong ito, parang ito yung taong alam mong wala rin naman talaga siyang capacity na ibalik sa iyo yung perang nihiram, ang ibigay mo sa kanya, hindi yung buong amount, o yung ibigay mo sa kanya ay yung amount na alam mong tulong mo na sa kanya at alam mong hindi na babalik. At bukal sa Tama. kaloobang itulong yun. Correct. Yun yung Kung alam isa mo pang hindi siya advice. good payer, Oo, ha? kung alam mong hindi good payer, tapos walang capacity to pay you kahit na mag-promise siya na ganito, ganyan, at kita-kita mo yung buhay na hirapan, hindi mo ibibigay yung buong, kunyari, 10,000 na inuutang. Ibigay mo Correct, lang correct. 2,000. Diba? Yung kaya mo nang i-let go na ipalipad na. Di ba? Yung di masama yung loob mo. Oo, bilang tulong na lang na kahit hindi na makabalik sa'yo. Yun naman yung isang tip din namin. Yun. Correct. Alalahanin mo, kumbaga, may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na ikaw din yung lalapit. Tama. Diba? Kaya, yun, maging generous pag may mga tao na ngailangan. Dahil pag ikaw na ngailangan, magiging jeje. Magiging judgment. Magiging generous din sila sa'yo. Di ba? Ganun lang naman ang buhay. Walang, di ba, no man is an island. Lahat Tama. tayo nangangailangan ng tulong mula sa ibang tao. Nagkataon lang ito, finances ang naging pangangailangan. Tama. Totoo yan. Tama si Juper. Kailangan natin ng isa't isa. Hindi ko alam kung abot pa sa oras, kaya lang 9:80 na eh. Meron ba tayong category dyan para sa pabibuhan? Boy Pindot, ready ba ang ating category dyan? Oh, meron Ayan. daw. O, sige, maglalaro tayo ng pabibuhan. 2 minutes, partner. Go, Kerry Boom Boom. Invited ang lahat sa laro kong paborito. Dito masaya kapag bibo ang kalaro mo. Pero dapat alisto rin mabilis ang utak mo para makantahan ka ng ang bibo-bibo mo. Ang bibo, ang bibo, ang bibo-bibo mo. Ang bibo, ang bibo, ang bibo-bibo mo. Okay. Unang category. Mga pagkaing pinapapak na nagsisimula sa letrang M. Pwede naman natin pinapapak. Pagkain na lang. Pagkain na lang, partner. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi menudo, kunyari. Oh, pwede kong papakin yun eh. Pinapapak ko yun eh. Correct. Pag diet time ako, wala akong kanin. So, ang ginagawa ko dyan, papak-papak. Ayun naman, sinihan, nakamenudo. Sige, pagkain na nagsisimula sa letter M. Bato, pick! Okay, mauna ka. Hala, wala na ba isip agad-agad? Mami. Mechado. 5. Malunggay. Morcon. 5. Miswa. 5. Macaroon. 4. Melted 4. chocolate and candle. Wala. Wala. 4. Sandali lang. Wait, ako Three. naman ako mag-isip. Nakalutang na naman ako. Ano? Mechado. Miswa. One. Ayan. Wala na. Okay, next category. Next category. Mga pagkain, kinakamay na nagsisimula sa letter B. Oh, bakit? So bawal Yung lang batchoy, kinakamay ko ah. Bawal. Batchoy nga kagad na isip ko, kinakamay kaya ni Chuper. So kinakamay yung sa bawal sabaw. Okay. Bato. Unless kinakamay mo yung sabaw, weird. Bato. Pick. B. Okay, pagkain mula sa letter B. 5. Baguio beans. Balot. 5. 4. Bizcocho. 5. 4. 3. Biskotso. 2. Balot. Bibingka. 5. Bramas. 1. Ay, mali na yung bilang ko. 5. Tapos na. Sino? Bibingka sabi ko, di ba? Tapos nagbrawas ako. Ay, nagbrawas ka ba? 5. 4. Bisugo. 3. 5. Kinakamay ko yan, bakit? Sa bagay, pwede. Imagine ko kasi parang mais. Parang minamais mo yung bisugo. Imagine ko. Ano? 3. Biscuits.
5, 4, Butanding. 3, butanding, 3, 2, and 1. Okay, last category. Okay. All one all. Mga prutas na hinahanda sa Pasko. Batob ay mga prutas na nagsisimula sa letter A. Hala! Silang alam ko. Bato, pick! Bato, pick! Atis. A. 5, Ala, apple! 4, aratilis. 5. Atis. Tapos na. Sabi mo atis? Oo, 4, 3, 2, and 1. Alamang. Yay! A. I won. Fruits nagsimula sa letter A. Dalawa lang, aratilis. Tatlo lang, aratilis, apple, tsaka ano? Atis. Atis. Ano? Baka meron pang mga ibang mga A, hindi lang natin alam kasi mga social sila. Oo nga, hindi natin siya alam. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your weekend. Rest if you must. Pero kung hindi kaya, make sure that you drink a lot of water, lots of fluid. Kung kailangan na maggamot na po mga kabisyo. Okidoki. Please take good care of your body, ha? Tama. Get well soon sa ating dalawa partner. Yes, buti na lang Saturday na tomorrow. We have time to rest. May work tayo tomorrow. Ay, oo nga pala. Ay, and oh my God, we're receiving an award tonight. Yes. Opo, mula po sa Kakampi. Ito po yung mga kaibigan natin, mga OFWs na pinili ang Tambalan bilang Most Popular Tandem on Radio. Yan. Salamat Mamaya sa po ang inyo. awarding and we will be there. Yon. O siya mga kabisyo, muli kapiling at kabani pa rin yung paboritong Tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malambing may determinasyon. Yo! Ang programang